Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, nasa tamang edad ka na, bear the consequence. Ngayon, pagdating mo doon sa bundok na sinasabi mo na yan, sabi ko sa kanya, makikita mo kung talagang tunay ng sinasabi mong pinaglalaban mo. So hanggang sa dumating nga yung 2018, dumalaw siya. Tapos 2018 of December, nung tumawag siya na, akala ko, hoping talaga na magbabalik na siya sa akin for ng totohanan, sabi niya, mapengeng pamasahe, gusto ko nang umuwi. So nung nasa bus na siya, kinontak na naman siya ng mga kasama niyang nanay kasi alam nila na kung gaano kalapit sa akin si Chan Chan. So nanay din ang ginamit sa kanya. Sabi ko sa kanya nung time na yun, nung sinabi niya sa akin na, mama, hindi ko kayang iwanan mga nanay dito. Sinabi ko talaga sa kanya, kaya mong tiisin ang sarili mong nanay. Hindi mo kayang tiisin ang mga nanay dyan, pero ang sarili mong nanay, kaya mong tiisin. Noong time na yon nagagalit ako, pero kailangan ko pigilan pa rin ang sarili ko. Hanggang sa dumating of April of 2019, umuwi siya na true magsasaka din, tumulong sa kanya. Dahil gusto niya na magbagong buhay. Kasi yun nga, nagtrabaho siya, pina-apply ko siya ng trabaho, takot siya. Talagang takot siyang kumuha ng barangay clearance, police clearance. Iniisip niya baka baka may record siya. Sabi ko, try mo. So, tinanay niya. Pero, yung mga panahon na yun, yung mga panahon na sumuko, nag-surrender si Alem, yung kaibigan niya. So, natatakot siya, bumalik siya doon dahil natatakot siya para sa amin daw. Sabi ko, kaya kitang itago kung gugustuhin mo. Kasi gusto ko kasi friends ng time sa kanya, yung time na yon, gusto ko manggaling sa kanya na talagang ayaw niya na. Kasi mas mahirap eh. Mas mahirap yung kumbinsin mo siya na para sa akin ng time na yon. Pilitin siya eh, magkakaano lang kami. So sabi ko sa kanya, dalawa lang yan. It's either patay ka or kulong ka. Might as well mas gugustuhin kung makulong ka kaysa mapatay ka. So October of 2019, nung mabalitaan ko na nahuli siya sa Las Navas sa may Summer Lake. So noong time na yon, tumatawag sa akin ang ate ko, sabi may tumatawag daw sa kanya, may tumatawag din sa akin na mga kasamahan niya, gustong makipagkita saan sa Santa Lucia. Dito sa may Rizal. Sabi ko, sino po yung tumatawag na yun? dating kasama niya. Kasi may mga binigyan siya ng number just in case daw na may mangyari, sila daw yung mag-i-inform sa akin. Okay. So, noong time na yun na tumatawag, sabi ko, hindi ako ganun katanga para kitain basta-basta. Para kitain ko. So, ginawa ko, kung paano nila ginago din yung anak noong time na yun, kung paano nila yung pinaikot din yung time yung anak ko na yun, pinaikot ko din sila. Sinabi ko, wala na ako dyan. Sinabi ko, nasa Batangas ako. Talagang pinaikot-ikot ko sila. Talagang inaalam din nila kung nasaan ako nung time na yun. Dahil gustong-gusto nila ako makausap. Yung ate ko, kinokontak din nila. Yung pamangkin ko, kinokontak nila. May binibigay na number na PAW office daw. Pero hindi ko tinawagan yun. Kasi nung time na yun, sabi ko nga, ate, walang makikialam kasi ako ang nanay, ako ang magdidesisyon. So, out kayo dito, walang pwedeng magdesisyon. Kasi nung umalis si Chan Chan, expected ko na kung anong gagawin ko eh. Pero pala pag naggunan sa sitwasyon na yun, lutang pa rin ang utak mo. So, nung time na yun, sabi ko gano'n, nung nagpe-pray ako, sabi ko, hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam kung paano kung ano yun. Siyempre, makita mo yung anak mo na nasa kulungan, isipin mo kung paano mo papatutulungan na nakakulong ang anak mo. Ang hirap. Kaya nung kumontak sa akin ang Hands of Our Children, ang unang pumunta sa akin ng pulis. Sabi ko sa kanila, hinahanap daw nila kung hindi daw na ako nila makita. Ang una nakakita nga yung pulis sa akin. Sabi ko gano'n. Kay Chan Chan ba yan? Sabi ko gano'n. Ma'am, alam niyo na. Oo. Sabi ko gano'n. Kasi may kumontak na sa akin. Pero hindi ako nagsasita. Hinihintay ko kayo na dumating. Tama. So si Nanay Annabel, talagang hinintay ninyo na tamang otoridad ang mag-inform. True. Ma-confirm yung information. True. Ibig sabihin si Nanay Annabel, kahit nakita natin na ilang beses pa lang umuwi si Chan Chan, bumalik ulit sa kabundukan, hinarang, hanggang sa nahuli na. So tama na si Nanay Annabel ay nagtiwala pa rin sa kapulisan. Kasi katiwiran ko kung gobyerno nakahuli sa anak ko, gobyerno din makakakita sa akin. Tama. At saka sabi ko, walang iba, alangan naman lumapit ako dun sa kanila.
Kasi ang katwiran ko nga, ginuyo na nga ninyo anak ko, bakit ba ako lalapit sa inyo? So, during those times, talagang wala akong kinapitan talaga nung time na yon. Nung Hands of Our Children na lumapit sa akin, talagang tumulong sa akin, dalhin ako doon. Ang worst nito kasi, nagpalabas ang kabila ng propaganda na siya ay isang researcher lang. Oo. Nabasa nga namin yon. Yeah. Wherein, ang katotohanan nun, alam ko, alam ng anak ko, alam namin ang totoo na NPA na talaga siya. Kasi ako mismo galit na galit sa anak ko. So, nung time na yun, ng ganon, hindi ko siya hindi ko siya inintindi nung time na yun. Maraming gustong kumausap sa akin. Sabi ko lang dun sa police na sa Northern Samar Police, sabi ko, kung maaari lang, i-control ninyo yung bumibisita sa anak ko. Ayokong merong bibisita, hayaan yung dumaan sa proseso yung anak ko. Kasi kung yun ang magpapababa para ma-realize niya mismo ng pagkakamali niya, then go. Proseso tayo. Proseso. Kaya nung time na yun nakakulong siya, sila Ma'am Luisa pumupunta doon. Hanggang ngayon, umiiyak sila ni Ma'am Meg. Pero ako talaga, nung time na yun, isipin mo pa lang na kung paano ko kinokontrol yung emotions ko na makita ko yung anak ko na nasa loob ng kulungan. Galit ang inisip ko nun. Kasi hindi mapupunta yung ganun ang anak ko doon kung hindi dahil sa inyo. Kahit na gusto kong umiyak, pinipigilan ko. Kasi walang nanay na gusto maging NPA ang anak. Kaya mula noon, ako nagpapasalamat talaga kay Sir Noble, kay Direktor, na kung saan talagang siya yung talagang sabi ko, Sir, gusto ko makausap yung anak ko, kung nasaan nakakulong yung anak ko, para ma-monitor ko kung paano gagawin ko sa anak ko, kung paano sasabihin ko sa anak ko. Halimbawa, mayroon siyang nasa isip niya na naguguluhan siya, mapapaliwanagan ko. So, nung time na yun talagang nakamonitor ako sa anak ko. And even yung mga AFP, nagbibigay din ng pagkain sa anak ko. Kaya sabi ko nga ganun, paano masasabi ng kabila ng propaganda nila ay talagang huhulihin sila ng pulis, mamolestahin or whatever, bubugbugin. Just like what happened sa Rizal. Pinapalabas nila na ma-activist lang. Pero where in fact, paano magiging activist sa mga yan? Kung talagang may nakita sa kanila. Yeah. Ganun lang kasimple. Sabi nga namin, Mami Annabel, nagkakwento kami ni Chan Chan hindi masamang maging aktivista para sa bayan. True. Ang pagiging aktivista ay may dalawang imahe. The responsible youth activism, na kung saan bilang isang kabataang aktivista, pwede kang magbahagi ng iyong kakayahan, kaalaman, para sa ikakahanap ng solusyon sa problema ng lipunan. Then the responsible youth activism is a way of agitating the young men and the young women to be part of the pambansang demokratikong pakikibaka para maging bahagi ng armadong revolusyon. Ang tunay po na natutunan natin kay Chan Chan noong mga panahon na si Chan Chan ay ating nakakasama at naging kaibigan, hanggang ngayon ay matapang pong tinitindigan ni Chan Chan at ng inyong lingkod na mga grupo kagaya ng Anak Bayan ay isang organisasyong nakapailalim sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. Marami na pong naloko ang grupo na to. At hanggang ngayon, mga kapwa ko kabataan, patuloy po silang nananawagan sa pamamagitan ng dialectical materialism. They arouse, organize, and mobilize, deceiving you, telling you that they are the ones who will help you to fulfill your dreams. But then again, may buhay pong patotoo. Nandyan si Ka Jeffrey Celis, si Ka Eric, si Ka Dada, si Lay Miranda, si Shane, at andyan po si Chan Chan. Actually, if you will ask Chan Chan about the terrains of Mindanao, alam ni Chan Chan kung ang pasikot-sikot ng kabundukan ng Mindanao dahil siya ay naging ganap na kasapi ng hukbo. Pero ngayon, kamusta na po si Chan Chan? Si Chan Chan ay nakikipagtulungan na sa government at nakakatulong na rin sa akin kasi alam niya kung gaano ang hirap ng buhay ngayon. So, kung paano siya dati na masayahin, kung paano siya dati ka-open sa akin, bumalik na yun. And sabi nga niya sa akin, Mama, just continue na tayo, kahit online lang na service, go on tayo. Sabi ko, sige, sabi ko na. Talagang wala naman talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Hindi mababago ang buhay mo kung wala ang Panginoon. Tama. Ang kwento po ni Nanay Annabel at ni Chan Chan ay isa hong kwento na mapagpupulutan ng aral
at inspirasyon para po sa mga magulang na hanggang ngayon ay nagdurusa dahil hinahanap ang kanilang mga anak. Sana ito po ay magbigay ng lakas at magbigay pag-asa na ang mundo po na to at ang buhay po na to ay galing sa Panginoon. Na darating po yung tamang panahon, sabi nga po sa banal na kasulatan, turn the hearts of children to their fathers, na babalik po ang mga bata sa kanilang mga magulang at muli po maghahanap ng kalinga. At sana gayon din sa mga darating na panahon, ito rin sana yung maging storya o sana ay maging paraan o pinanghuhugutan ng lakas ng bawat nanay na bahagi po ng Hands of Our Children.